إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. So ipagpapatuloy natin ang ating paksa, ang katiyakang kamatayan at tiyak na pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Tayo ay dadako sa chapter 6 o ika-6 na serye ng ating paksa. At gaya ng ipinangako natin, tayo ay tatalakay sa ibinigay na tanda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang papaksahin natin ay ang tanda na nasa pagitan ng mga maliliit na tanda na ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ating pinaksa na ito ay halos naganap na. Ngayon ay nasa pagitan tayo ng tandang ito ng maliliit at bago dumating ang malaking tanda. Ito kayang mga pangkasalukuyan na nasa pagitan ng maliit na tanda at bago dumating ang malaking tanda ay naganap na kaya ito o magaganap pa lamang. Ngunit kung anong mga bagay dito ay hindi pa naganap, kapag ito ay naganap, ay dire-diretso na itong mangyayari. Tulad ng beads, kapag ito ay napigtas, sunod-sunod itong mga ngalaglag ang lahat. So sa araw na ito, ay dadakuhin natin ang sa pagitan ng maliit na palatandaan at malaking palatandaan. Una, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestina. Babalik ang mga Hudyo sa Palestina. Kung makakita natin, ang mga Hudyo rito, itinataboy, pinapatay ang mga Muslim sa Palestina din. Dahil ang gusto nila ay bumalik dito. Ang nasa pagitan ng mga ito na kasalukuyang nagaganap sa ngayon ay kusang babalik ang mga Hudyo sa lugar na ito. Sapagkat ang pagbabalik nilang ito ay sumpa sa kanila. No, ang pagbabalik na ito ay sumpa kasi ito sa kanila, kaya sila ay babalik at babalik dito. Titipunin silang lahat sa lugar na ito upang ang dahilan ay puksahin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam na alam nila sa kanilang mga sarili ang katotohanan ito. Ang mga bansang nakuha nila ang simpatsya na hindi nakababatid ng tunay nilang katauhan ang tumutulong pa sa kanila pagbabalik sa lugar na ito. Inilantad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang tunay na katauhan upang ang mga tao ay maging maingat sa kanila. Kaya napupuksahin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala silang lahat bago magunaw ang daigdig. Dahil sa lahat ng kasamaan na kanilang pinagagawa dito sa kalupaan. Ang mga katibayan na mga talata ay mula sa salita mismo na nag-iisang tagapaglikha na siyang nakaalam ng lahat ng mga bagay na lihim at hayagan. Ang siyang tuwirang nagbigay sa inyo ng babala hinggil sa pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestina. Katiyakan. Unang-una, isinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinatigas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso. Katiyakan gumawa ng kasunduan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa angkan ng Israel. At nagtalaga kami ng 12 pinuno sa kanila at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nasa inyo kapag ginampanan ninyo ang sala, pagdarasal, at nagbigay kayo ng zaka, gawang-gawang obligado, at naniwala sa aking mga sugo. Igalang at tulungan sila, at magpauna ng kabutihan sa Allah. Katiyakan aking patatawarin ang inyong mga kasalanan, at tatanggapin kayo sa mga hardin na sa ilalim ng mga ilog na umaagos sa paraiso. Subalit, ang sino man sa inyo pagkatapos nito ang hindi naniwala, siya ay katotohanan ay naligaw sa tamang landas. Na kung kaya dahil sa kanilang paglabag sa kanilang kasunduan, isinumpa namin sila at pinatigas namin ang kanilang mga puso
Binago ni Allah ang salita mula sa tamang kinalalagyan nito at tinalikuran ang mabuting bahagi ng mensahe na ipinadala sa kanila. At patuloy na matutuklasan mo ang panlilinlan nila maliban sa mangilan-ngilan sa kanila. Chapter 5, verse 12 hanggang 13. Itong mga Hudyo na ito nawawasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibabalik niya sa Palestina. Sila yung mga taong tinanggihan nila ang mga ayat ng Allah. Tandaan ng sinabi ni Moises sa kanila, O Moises, na sinabi nila ito kay Moises, O Musa, O Moises, hindi kami makatatagal sa isang uri ng pagkain. Na kung kaya hilingin mo sa iyong Panginoon, hilingin mo sa iyong Panginoon. Ibig sabihin sila, hindi nila Panginoon ng Allah. Para sa amin, nadalhan kami ng kung ano ang sumisibol sa kalupaan, mga herba nito, mga pipino nito, mga trigo o bawang nito, mga lentil nito, mga sibuyas nito. Kanyang sinabi ni Musa, alayhi salam, ipagpapalit ba ninyo ang mas mabuti para dyan sa mababang uri? Pumunta kayo. Kung gayon sa anumang bayan at matatagpuan ninyo ang inyong mga gusto. At sila ay nalipos sa paghamak at kahirapan at inilapit nila ang kanilang mga sarili sa puot galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kadahilanan na kinaugalihan nila ang tumanggi sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinatay nila ang mga propeta ng hindi makatarungan sapagkat sumuway sila at kinasanayan nila ang lumabag sa kautusan. Chapter 2, verse 61. Itong mga Hudyo na ito, napala nila ang sumpa at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alimbawa, sabihin sa kanila, o mga ahlul kitab, ang mga tao na tatagpuan sa unang kasulatan, Hudyo Kristiyano, ibig sabihin ahlul kitab, Hudyo Kristiyano, binabatikos ninyo ba kami na walang kadahilanan, kundi dahil lamang sa kami naniniwala sa Allah at sa revelasyon na ibinabasa sa amin at sa revelasyon na ibinabasa na una sa amin, at ang karamihan sa inyo ay mga pasikun, mga naghihimagsik, sumusuway sa Allah. Sabihin mo Muhammad sa mga taong nagtatangan ng mga kaunang kasulatan, nais ba ninyong ipabatid ko sa inyo ang isang bagay na mas masahol pa kaysa riyan? Hinggil sa kabayaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga Hudyo na napala ang sumpa ng Allah at ang kanyang puot, at yaong mga iba sa kanila ay inanyuhan niyang mga unggoy at mga baboy at yung mga sumamba sa tagot. Ibig sabihin ng tagot, nasasaklawan ito ng malawak na kahulugan ang anumang sino mang sinasamba na hindi tunay na Diyos o hindi tunay na tagapaglikha. Subalit hindi sila kabilang sa kahulugan nito ang mga tao na hindi tumatanggap na masamba sila. Ang mga katulad nila ang pinakamasama sa antas ng araw ng muling pagkabuhay at ang pinakaligaw sa tamang landas. Kapag sila ay napuna sa iyo, kanilang sasabihin, naniniwala kami. Subalit sa katotohanan, pumasok sila sa intention ng di paniniwala at lumabas din sila na pareho. At batid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang mga itinatago. At makikita mo na napakarami sa kanila ang nagmamadali patungo sa paggawa ng kasalanan at paglabag sa batas at kumakain ng mga iligal na bagay na tulad ng mga salapi mula sa mga hisinusuhol sa kanila. Sa mga pinautang nila may interes at iba pa na mga kasamaang katulad nito, katiyakan na masama ang kanilang mga ginagawa. Bakit hindi sila pinagbawalan ng kanilang mga rabbi, mga ngaral at ng kanilang mga maaalam na tao sa panahong relihiyon nila, sa tao sa pangrelihiyon, mula sa pagsasabi ng mga makasasalanang salita at mula sa pagkain ng mga iligal na bagay, katiyakan masama ang kanilang mga pinaggagawa. Sinabi ng mga Hudyo, ang kamay ng Allah ay nakatali. Halimbawa, ay hindi raw siya nagbibigay at hindi raw na ginugugol ang kanyang kagandahang loob. Naway ang kanilang mga kamay ay maitali at naway isumpa sila kung ano ang kanilang sinabi. Hindi nakatali ang kamay ng Allah na ibig sabihin ay nagkakaloob siya at ginugugol niya ang kanyang mga kagandahang loob. Ang pareho niyang kamay ay malawak at nakaladlad. Ang pagkaladlad nito at ginugugol niya ang kanyang magandang kagandahang loob sa kanino mang kanyang nais. Walang pag-aalinlangan. Ang revelasyon na dumating sa iyong Panginoon
ay nakadagdag lamang sa karamihan sa kanilang pagiging suwail at di paniniwala. Nilagyan namin sila ng puot at matinding pagkamuhi sa isa't isa hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Palagi nilang pinasisiklab ang apoy ng digmaan. Pinapawi naman ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lagi silang nagsusumigasig na gumawa ng kasamaan sa kalupaan. At hindi gusto ng Allah ang mufsidun, tagapaggawa ng kasamaan. Chapter 5, verse 59 hanggang 64. So sila ang mga taong isinumpa ng Allah. Ni sa salita ni David at ni Jesus, sila ay nasimpa. Sa salita ni David at sa salita ni Jesus, sila rin ay naisumpa. So dito darating ang araw, sila iwawasakin ng ganap na pagkawasak bago maganap na magunaw ang mundo. At aming itinakda sa kasulatan para sa mga angkan ng Israel. Chapter 17, verse 2, 4 up to 10. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at aming itinakda sa kasulatan para sa mga angkan ni Israel, katiyakan na kayo ay gagawa ng kasamaan sa kalupaan ng 2 beses, at magiging malupit kayo at labis na magiging mapagmataas. Na kung kaya, nang dumating ang isa sa dalawa na pangako, nagpadala kami laban sa inyo ng mga alipin na aming pinagkalooban ng kakilakilabot na pagtandigma, sila ay pumasok sa pinakaloob-loobang bahagi ng inyong mga tahanan. At ito'y pangako na natupad ng ganap. Pagkatapos ay ibabalik namin ang pangingibabaw, pagkapanalo ninyo laban sa kanila. At tutulungin namin kayo sa pamamagitan ng kabuhayan at mga anak at palalakasin namin kayo at pararamihin sa bilang. At aming sinabi, kung kayo ay gagawa ng kabutihan, ginawa ninyo ang kabuting ito para sa inyong mga sarili. At kung gumawa kayo ng kasamaan, laban lamang ito sa inyong sarili. Pagkatapos kapag dumating ang ikalawang pangako, pahihintulutan namin ang inyong kaaway na bigyan ng kahihiyan ang inyong mukha at pumasok sa moske ng Jerusalem na tulad ng pagpasok nila noon. At upang wasakin ng ganap ng pagkawasak ang lahat ng mapupunta sa kanilang mga kamay. At sinabi namin sa Torah, maaaring ang inyong Panginoon ay magpakita ng habag sa inyo. Subalit kapag kayo ay nanumbalik sa kasalanan, ibabalik namin ang kaparusahan. At ginawa namin ang impyerno bilang kulungan ng mga walang pananampalataya. Katiyakan, ang Quran na ito'y nagpapatunay sa pinakamakatarungan at tama at nagbibigay ng magandang balita sa mananampalataya. Na siyang gumawa ng mabubuting gawa, na sila ang magkakaroon ng nagkilong ng timpala. At yung mga hindi naniwala sa kabilang buhay, ang hinihanda namin para sa kanila, ang nakapakasidhing pagpaparusa, ang impyerno. So mayroon naghihintay na pangalawa na pupuksa sa kanila. Noong una napuksa na sila, ngunit ngayon ay nanumbalik ang kanilang pwersa. Sa pangalawang pagpupuksa ay iipunin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar ng Palestina kung saan dito sila wawasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahon natin ngayon ay hindi pa nangyayari ang ganitong bagay. Ibig sabihin kapag ito ay nangyari na, sunod-sunod nang magaganap din ang mga ito. Ang mga tanda na sa pagitan ng maliit at malaking tanda. Number 2, na nasa pagitan ng maliit na tanda, na naganap na ang maliit na tanda, na nasa pagitan nito at malaking tanda ay ang magwawakas ang diktadora. Magwawakas ng diktadora. Ang isa pa na magaganap ay magwawakas ang henerasyon ng mga diktador. Sapagkat ang henerasyon na kinalalagyan natin sa ngayon ay henerasyon ng mga diktador na didiktahan o nahahawakan sa liig ang pinuno ng isang pinuno dahil sa puwersa ng kanilang bansa o puwersa ng kanilang mga sandata. Ginagamit nila ang mga puwersang sandata ito upang kontrolin ang ibang bansa o kaya naman isang bansa. Na kung kaya sasanhihin ng Allah subhanahu wa ta'ala biidnillah na magwawakas ang henerasyon ng diktadora. Maaari sa pamamagitan ng mga baha, malalakas na paglindol, kalamidad o pagsabog ng mga bulkan. Allahu a'lam.
Sasanihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maganap ang mga kaguluhang ito upang magwakas ang pamumuno ng mga diktador. Ang paliwanag ng ilang mga scholar sa Islam, may pagbabagong magaganap sa inner core magnetic of the earth na magiging sanhi ng pagkawala ng saysay ng mga pupwersang sandata. Kapag naganap ito, wala nang makabagong teknolohiya, wala nang makinaryang aandar sa buong daigdig, mapasasakyan, panlupa, barko o eroplano, anumang bagay. Dahil ang lahat ng makinarya at teknolohiya ay bumabatay lamang sa pangangailangan ng magneto upang ito'y umandar. At dahil sa pagkaroon ng pagbabago sa inner core magnetic of the earth, na kung kaya ang mapwersang sandata ay parang magiging mga pirasong bakal na lamang, mawawasak at maglalaho ang mga mamupwersang sandatang ito na tulad halimbawa ng mga missile, atomic bomb at iba pa. Ang pagbibigay paliwanag ng isa sa mga scholar na si Dr. Umar Sulaiman al-Asgar sa kanyang sinulat na aklat na Al-Yawm al-Akhir, pahina 274. Hinggil sa dalawang ahadith na tagpuan na matatagpuan ito sa Sahih Muslim at ito'y sa Qudsi. No? At dahil dito, sa pagkakaroon ng inner core magnetic of the earth, pagbabagong magaganap, mawawalang saysay ang mga missile, atomic bombs at di ba pa dahil dito, mawawalan ng kinang ang daigdig. Magiging parang isang luma ito. Babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon. Isa ito sa tanda. Nadarating ang panahon, ang daigdig ay magbabalik muli sa lumang sibilisasyon at ito ay hindi pa nagaganap. Ibig sabihin, kailangan maganap ito bago magkaroon ng araw na pagkadurog ang mundong ito. So malayo pa ang mga hula-hula at mga haka-haka ng mga nag-iimbento lamang ng walang sapat na katibayan ng mga taong umahaga at gumagawa, umiimbento na ang mundo'y matatapos. Wala silang pinanghahawakan, kundi ang panlilinlang at pagkakitaan lamang ito. Marami silang natatakot na tao, na kung saan nagkakaroon minsan ng heart attack, nagkakasakit dahil sa kakaisip na hindi nila matanggap ang araw ng paghukom. So wala silang pinanghahawakan na batayan tulad ng pananampalatayang Islam. Ito ay ganap ang kanyang mga palatandaan at hindi natatakot ang mga Muslim kapag mayroong nagsabi on 2012, December na ganito, magawakas ang mundo. Wala. Dahil hindi sila naantig. Dahil hindi mo maantig ang mga Muslim. Dahil wala pa. Marami pa ang mga tandang hinihintay ng mga Muslim katulad ng mga nabanggit natin. Wala pa ang mga Israel na pumasok sa Palestina upang wasakin lahat sila ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. No? Ganun din, hindi pa bumabalik ang ating mundo sa lumang sibilisasyon, pagwakas ang mga diktadora, at pangatlo, ang paglitaw ni Al-Mahdi. Isa sa mga nasa pagitan ng maliit na tanda at malaking tanda, ang paglitaw ni Al-Mahdi. Isang titulo na ibig sabihin ay ang isa na pinatnubayan. Siya ay mula sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula siya sa lahi ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Madalaan. Ang isa sa mga anak ni Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pangalan ay katulad din ng pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalan ni Mahdi ay Propeta Muhammad. Ang kanyang pangalan ay Muhammad, hindi propeta. Walang propeta darating. Siya hindi propeta. Siya ay matuwid na tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tagapagtanggol ng pananampalatayang Islam, ang kanyang magiging pangalan ay Muhammad. Muhammad ibn Abdullah. Siya ang pipiliin ng mga tao na maging pinuno ng mga Muslim. Pagdating niya, sa ngayon walang pinuno ang mga Muslim sa buong mundo. Ngunit sa pagdating niya, siya ay pipiliing mamuno sa mga kamusliman at magkakaroon ng pinuno muli ang mga kamusliman sa buong mundo. Sa pamamagitan niya ay magiging isang pwersa ng mga mananampalataya, magiging isang nasyon ang lahat ng mga Muslim sa bansa. Sa pamumuno niya, babalik ang mga Muslim sa tunay na katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ibibigay sa kanila ng Allah ang tagumpay. Babaligtarin niya ang daigdig
na ang ibig sabihin ay pamumunuan niya ang lahat ng makatarungan pamamaraan. Kapag dumating siya, pangingibabawin niya ang katarungan sa buong daigdig. Ang ilan sa mga saysanay-say na ito hinggil sa Al-Mahdi na darating. Siya ay kabilang sa sambahayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Abdullah bin Mas'ud, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung isang araw na lamang ang nalalabi sa daigdig, pahahabain pa ang araw na yaon. Hanggang sa ipadala ang isang lalaki mula sa aking sambahayan o mula sa aking inapo. Ang kanyang pangalan ay parehas ng aking pangalan. At ang pangalan ng kanyang ama ay parehas din ng pangalan ng aking ama. Ibig sabihin, Muhammad bin Abdullah. Pupunuin niya ang kalupaan ng katarungan at kabutihan na tulad ng pagkapuno nito ng kalupitan at di pagkamakatarungan. Ang daigdig ay hindi magwawakas hanggat hindi namumuno ang isang lalaki mula sa aking sambahayan na ang pangalan ay parehas ng aking pangalan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinala at nalikom sa aklat ni Abu Dawud na tawag na kitab Al-Mahdi. Sinabi ni Hajjaj na narinig niya na sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na isang araw na lamang ang nalalabi sa daigdig, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng isang lalaki mula sa amin upang punuin ang daigdig ng katarungan na tulad ng pagkapuno nito ng kalupitan at di pagkamakatarungan. Muna ito kay Abu Dawud. Sinabi ni Ali bin Abi Talib na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Al-Mahdi ay isa sa amin, kabilang sa mga tao na aking sambahayan. Isang gabi ay bibigyan siya ng Allah ng inspirasyon at ihahanda siya sa tungkulin na dadalhin niya ng matagumpay. Ito ay mula na itala sa nalikom ni Musnad Imam Ahmad at Kitab Al-Fitan ni Ibn Majah rahimullah. Si Al-Mahdi ang pinunong malaya na magbibigay ng kayamanan na hindi ito bibilangin. Sinabi ito ni Abu Mas'ud, Abu Sa'id, na sumusumpa ako sa Allah. Ang bawat pinuno na mayroong kami ay magiging masama kaysa sa nauna sa kanya. At ang bawat taon ay magiging masama sa kanya kaysa sa unang taon. Subalit narinig ko na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa inyo, mga pinuno, mayroong isa na malayang magbibigay ng kayamanan nang hindi ito bibilangin. Ang isang lalaking darating at hindi hihingi sa kanya ng salapi at sasabihin niya, kumuha ka. Ilalatag ng lalaki ang kanyang kapa at ibubuhos ng pinuno ang mga salapi sa kapang ito. Ibig sabihin sa kapa, sa English ito ay cloak. At sinabi natin siya ay mula sa anak ni Fatima. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang Al-Mahdi ay sa aking mga inapo mula sa anak ni Fatima. Na ito'y naitala ni Abu Dawud sa kanyang kitab Al-Mahdi. Ganun din pagdating ni Al-Mahdi, manunumpa ng katapatan sa kanya ang mga tao. Maraming naghihintay sa taong ito sa mga kamusliman. Ang bawat kamusliman na pumapasok sa Islam ay kailangan niyang malaman ito. Sapagkat siya'y mamumuno pagdating nito. Kaya dapat kilala natin ito upang mapabilang din tayo sa mga taong nanunumpa ng katapatan sa kanya. Sapagkat ang mga tayo manunumpa ng katapatan sa kanya. Isinalaysay ni Salama na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay magsisimulang magkakaiba-iba pagkamatay ng isang kalipa. Ang isang lalaki na kabilang sa mga tao ng Madina ay tatakas patungong Makkah.
Ang ilan sa mga tao ng Makkah ay pupunta sa kanya at hihilain siya ng laban sa kanyang kalooban. Manunumpa sila ng katapatan sa kanya sa pagitan ng Ar-Rukun o Kaaba at ng Al-Makkam. Isang hukbo ang ipinadala laban sa kanya mula sa Syria, at ito ay lalamunin ng lupa sa disyerto na sa pagitan ng Makkah at Madina. At kapag nakita ito ng mga tao, ang mga grupo ng mga taong mabubuti mula sa Syria at Iraq ay pupunta at manunumpa ng katapatan sa kanya. Pagkatapos ang isang lalaki mula sa tribo ng Quraysh na ang kanyang ina ay mula sa tribo ng Khalb ang lilitaw at magpapadala ng hukbo laban sa kanila. Subalit magagapi sila. Ito ay makikilala sa katawagan ng digmaan ng Khalb. Ang sino mang hindi makasasaksi ng mga nakuha sa digmaang ito ay labis silang manghihinayang. Mamimigay ng mga kayamanan ang Al-Mahdi at pupunuin niya ang mga tao batay sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos siya ay mamamatay at magdarasal ang mga Muslim ng salatul janasa para sa kanya. Ito ay mula sa nalikom na aklat ni Sunan Abu Dawud. Sa makatwid, ang ipinangakong Al-Mahdi narating sa dulo ng panahon ay lilitaw mula sa silangan at manunumpa ng katapatan sa kanya ang mga tao sa Kaaba, na tulad ng binanggit sa ilang mga ahadith. Sa panahon ng Al-Mahdi ay magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan, magiging masagana sa mga pananim at mga kayamanan, malakas at makapangyarihan ang mga pinuno sa panahong yaon at ganap na maitatatag ang pananampalatayang Islam. Wala pa ang sign na ito. Hindi talaga ganap. Sabihin, hindi tama ang hula na magaganap na sa nakaraan ang hukom. Wala pa yung mga ito. Ang pang-apat na sa pagitan ng maliit na tanda at malaking tanda ay lilitaw ang bundok na ginto sa Euphrates. Isang winto na kung saan gabundok na ginto ang lilitaw sa Euphrates. Isinalaysay ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling oras na hindi darating hanggat hindi inilalantad ng Euphrates ang bundok na ginto. Ibig sabihin, mayroon pang lilitaw na isang gabundok na ginto at hindi magaganap ang oras na sandali hanggat hindi iluluwa ito ng Euphrates, na kung saan ang mga tao ay mag-aaway-away sa isa't isa, na sa bawat isang daan na mga kalalakihan ay 99 ang mamamatay at bawat isa sa kanila ay naghahangad na siya ay makaligtas upang mapasa kanya ang mga ginto na ito. Mula ito kay Sahih Bukhari, Sahih Muslim at Tirmidhi. Sa iba pang salaysay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na ilalantad ng Euphrates ang bundok na ginto, subalit kapag ikaw ay naroon, huwag kang kukuha ng kahit na anumang mula sa gintong iyon. Ito ay mula kay Bukhari. Ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sino man ang kumuha ng kahit na anuman sa kayamanan ito. Sakaling madagat na nito, huwag kayong kukuha. Sapagkat ang mga taong maghahangad nito ay may pagnanasa na mapasa kanya ito, ay magpapatayan sa isa't isa. Ibig sabihin, kung kukuha ka rito, maaaring ikamatay mo ito. O kung maaaring makuha mong buong gintong ito, ay ikaligaw mo ito. Kaya kung maaari, huwag kang lalapit at mumuha rito kahit katiting. Isinalaysay naman ni Abdullah bin Harith bin Nawfal, samantalang ako'y nakatayo nakasama si Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Kanyang sinabi, ang mga opinyon ng tao ay magkakaiba sa pagkakamit hinggil sa katapusan ng mundo nito. Sinabi ko, oo. Yan ay totoo. Dahil dito ay kanyang sinabi, narinig ko na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang panahon na ilalantad ng Euphrates ang bundok ng ginto. At kapag narinig ito ng mga tao, sila ay magdadagsaan na tutungo sa lugar na ito. Kanilang sasabihin, kapag pinahintulutan natin ang mga taong ito na kumuha sa kayamanang ito, kukunin nilang itong lahat, na kung kaya makikipaglaban sila at sa bawat 100, 99 ang mamamatay. Ito'y mula sa Sahih Muslim. Pagkatapos nito ay ang mga dakilang tanda ang darating. So, hindi pa rin ito nagaganap. Ibig sabihin ang nasa pagitan ng maliit na tanda
at malaking tanda o dakilang tanda ay wala pang nagaganap sa apat na binanggit natin. So, ibig sabihin ay malayo pa. Mayroon pang kakaunting kalayuan. Kakaunti, insyaAllah. Allahu alam. Bago maganap pa ang araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, hindi natin sinasabing malayong-malayo. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malapit na. Ibig sabihin, hindi katulad ng mga nanghuhula sa ngayon na inuhulaan nila na ang ganit magyayari 2012 sa ganitong taon. Na malayo pa sa kanilang mga inuhulaan ang pagiging ganap na pagkadurog o pagkawasak ng mundo ito sapagkat mayroon pang hindi lumilitaw ang nasa pagitan tanda ng maliit na tanda at malaking tanda. Lalo na ang malalaking tanda ay lalo hindi pa dumarating pagkatapos pang lumitaw ng nasa pagitan ng maliit na tanda at malaking tanda at saka pa lang lilitaw ang malaking tanda at ito ay wala pa rin. Ibig sabihin may kalayuan pang kaunti kakaunti. Hindi tulad ng mga nanghuhula ng haka-haka na walang ipinangahawakang batayan kundi ang sariling pagnanasa at haka-haka na hinuhulaan lamang nila ayon sa kanilang mga pag-aaral, ayon sa kanilang mga pag-aaral na walang ebidensya, mga pag-aaral sa kanilang sariling pagnanasa, at gumagawa sila ng invento ng araw ng pagkagunaw. Tayo, mayroon tayong referensya. Hindi natin hinuhulaan, hindi natin sinatsambaan ang araw ng paghukom, bagkus hindi natin alam kung kailan, ngunit ang mga tanda ay alam natin ang lahat, at kapag ito'y naganap, asahan natin, magaganap ang araw ng paghukom. So, ang mga nabanggit naman natin na sa pagitan ng maliit na tanda at malaking tanda ay hindi pa ito nagaganap. Hihintayin pa natin ang mga tandang ito. Then, pagkatapos maganap na nasa pagitan ng maliit na tanda at malaking tanda o dakilang tanda, pagkatapos ng apat na ito na nabanggit natin, darating na sa ganito ang malalaki namang tanda. Pagkatapos ng malalaking tandang ito, yun na ang pagkagunaw ng mundo. At ito ang ating papaksahin sa susunod, insyaAllah, ang dakilang tanda o malaking tanda. Insyaallah. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.